Sa mga balitang pambansa, tinawag namang iresponsable ni UP School of Economics Professor Shelo Magno ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil po sa desisyon na taasan ang sahod ng militar at iba pang uniform personnel. Ayon po kay Magno, dapat maipaliwanag ng palasyo, partikular po ni dating Finance at ngayon ay Executive Secretary Ralph Recto, kung saan huhugutin ang sa 2026 budget ang kanila pong ipinangakong aumento. Sa panayam po ng programang ito, nilinaw ni Magno na wala namang masamang dagdagan ang benepisyo ng mga sundalo. Yun nga lang, hindi gaya ng mga ordinaryong manggagawa, walang kontribusyon ng militar sa kanilang retirement fund na pinopondohan ng buo ng gobyerno. Kaya pangamba ni Magno, posibleng mabaon lalo sa utang ang gobyerno dahil lolobo rin ang retirement benefits ng uniformed personnel. Itong ipinangako ng Pangulo na pagtaas ng sweldo for 2026, 2027, 2028 ay nangangahulugan ng mas malaking allocation, mas malaking kakainin sa budget natin para sa retirement ng military and uniformed personnel. Wala po tayong issue na itaas yan. Ang issue lang natin ay kailangan siguraduhin. Sustainable naman yan. May pondo na pagkukunan. Ito nga po yung magandang challenge siguro, Manong Ted. Ipapaliwanag din naman kay Secretary Recto saan nila kukuhanin talaga yung pondo. Yan nga po ang tinig ni UP School of Economics Professor Shelo Magno. Pinaalalahanan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga bagong hirang na opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP na bantayang maigi ang likas na yaman ng bansa. Sa kanya pong speech sa oath-taking ng 37 bagong promote na general ng AFP sa palasyo kahapon, pinaalalahanan ng Pangulo ang mga opisyal na pangalagaan ng kanilang integridad. Sinabi po yan ng Pangulo sa gitna ng gumugulong na investigasyon sa bilyon-bilyong flood control scam. Bukod dyan, binigyang diin din ng Pangulo ang kahandaang dapat ng militar sa gitna po ng patuloy na banta sa seguridad, partikular ang patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa iba pang balita mga kapatid, nakatakda namang maglabas po ng guidelines ang Department of Health o DOH. Kaugnay nga sa pagpapatupad sa kontrobersyal na medical assistance to indigent o indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP. Ayon po sa DOH, target po nilang ilabas ang panuntunan sa pagkuha ng ayuda sa MAIFIP sa paparating na Pebrero. Naging kontrobersyal ang programa matapos lumobo sa 51 billion pesos ang inilaang pondo rito sa ilalim po yan ng 2026 budget. Ang gate ng ilang kritiko, pork barrel ang programa dahil kailangan pang lumapit sa mga politiko para lamang makakuha ng guarantee letter para rito. Pero ang paglilinaw po ng DOH, hindi kailangan ng GL o guarantee letter sa MAIFIP, lalo na sa mga ospital na pinatatakbo nila dahil epektibo na daw po ang zero balance billing. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.